Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Kaya kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin. And again, welcome dito po sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat at muli tayo po ay nagsama-sama upang matuto dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Just stay tuned in mga kapatid and be a blessing sa mga kapatiran at also sa mga kamag-anakan po natin na nangangailangan ng ganitong klaseng programa. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ay mga nagagandahang speaker and also co-host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Amen, amen. Masayang umaga po sa inyong lahat. Amen, masayang umaga. Oo, napakaganda ng araw ngayon. Nagagalit. Mainit na hindi naman mainit na mainit. Ganon. Sakto lang. Sakto lang. At siyempre, binabati ko kagad ang may birthday. Ay, pambira, sino yung may birthday na yan? Ma'am Flor Solomon. Hello, Ay, good morning. pambira, kaya pala Happy sabi niya birthday. dito agad, Doc Eugene, nag-absent daw siya. Sabi ni Ma'am Flor Solomon, nag-absent po ako.
Sabi niya eh. Oo, sabi niya. Good morning, Doc Eugene, Doc Julie, and Sir Conrad. At sa lahat po, nag-absent po ako. Matindi. Magandang umaga po, Ma'am Flor. Biro mo, nag-absent. Akala Yung sa schooling, Naragsak, apay nagkasangay mo. ano Ilocano yun ba to, si Ma'am? Ilocano pala to, si Ma'am Flor Abra. Solomon, ha? Amen, amen. Sige po, Doc Julie. Ano? Sa lahat po ng mga nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday po. Alright? Sa lahat ng mga birthday sino Ma'am celebrant. Flor, padala po ng Muchi. Uy! Tama. Ma'am Flor, sana mabusog mo kami. Ayan. Madami nang bumabati sa'yo dito, Ma'am Flor, sa ating Facebook Live. Ayan. Hello po. Shoutout po sa lahat ng mga nagsusubaybay sa Facebook Live. Sir Randy Dingding. Yan, Western Union. And also, si Ma'am Linda Quiñones. Hello po. Shoutout po sa inyo. Yan. Parang si Jeffrey Onsat. Yun, Jeffrey Onsat. Yun lang po yun nandito sa mga comment. Kaya kayong mga, kayong mababait na mga PSS Yan, student. PSS student, shoutout and sa inyo. alumni. Oo. Siyempre, patiin din natin yung nandun sa Ramos, Tarlac. Ay, hello po. Oo, yung mga Baptist builders. Yes. Siyempre, ang ating pastor. Busy sila. Ginawa ng... Baka hindi pa sila nag-break time. Yung rancho, ginawa ng highway. Anyway, ang ganda. Oo, ayos naman. Wala lang parang nire-ready, parang may ikakasal dun eh. Oh. Red carpet. Yes. Ang haba nun kung naka-red carpet. Ay, matindi. Oo nga. From simbahan to the court. Yeah. Pero okay lang kasi maganda na yung daanan natin. Yes, Hindi yes. na mababaon sa lupa ang iyong stiletto. Oo, Pwede nang totoo mag-stiletto dun. doon. Oo, Correct. at saka parang ang nakikinikinita ko, ang doon garden wedding. Ay, matindi, garden matindi wedding. rin yung monitor natin ngayon. Oo, nagpa-flash-flash yung monitor dito, mga sirs. Ayan, maluwag siguro yung Ay, oo. Oo, ganun din sa aking cellphone. Sa cellphone din kasi siya, akala ko dito lang. Batiin din kasi natin si John Kilayko. Kaya, good morning, John. Yan. Para hindi gumagalaw ang ating mic. Ah. Camera. Yun, oo, sayang, nawawala tayo. Ayan. Sana nga daw makapunta daw ulit lahat sa Ramos. At kaya pine-prepare yun ng ating mahal na pastor para po sa atin, mga kapatid. No? At nalalapit na ang mga selebrasyon, mga kapatid. Yung mga matitinding selebrasyon ng ating church. Darating na ang November. At ang araw ng kagitingan, mga kapatid. And also, darating na rin ang December. Kaya nako. Ang payo ko lang sa inyo, mag-ipon na kayo para sa Yun. ating mga tourist bus. Tama naman talaga yun. Oo, Tama kasi naman talaga. Mag-ipon na para sa pamasahe. Yun, tama. Kasi hindi naman tayo makakarating doon na hindi tayo sasakay. Correct. Kaya mag-ipon-ipon na kasi actually sa area ko po, ma'am, sinabi ko talaga yan. Darating na ang Disyembre, mag-ipon ng mag-ipon. Lalong-lalo na yung mga young people para hindi sila ay humingi. Bawasan po yung load, Yun. yung milk tea at saka soda. Yun, tama. Tama Iwasan nga nyo naman. lang po yun, kasyang-kasya na yan. Lalo na yung Yes. mga delivery, Oo, totoo. Yun ang nila doon, mura lang, mura. Bawas-bawasan Pero ng- yung mura na yon, lumaki na. Oo. Bawas-bawasan Sabi ni ng Shopee at saka Lazada. Sabi ni Ma'am Linda Quiñones dito, may pamasahe na daw siya. Amen, ma'am. Amen, Oo. ma'am. Amen. At sama-sama po tayo doon, ma'am. Pero Sana. seryoso yon. Mag-ipon na tayo. Yes. Tapos iwasan nyo muna yung mga food delivery at sa mga Shopee at Lazada. Totoo Magsisisi lang kayo pag dumating na denggoy pa kayo. Oo, sayang Bibili eh. kayo ng blouse, bibigyan kayo ng pajama. Na-scam pala eh. Na-scam pala kayo. Kala Oo. nyo, branded yan. Bibigyan lang kayo ng Wipes. bakya. Wipes.
Wipes talaga eh, no? Dapat matuto na tayo. Correct. Tama yan mga kapatid. No? Kaya again, mag-ipon na dahil pinaghahandaan yung ating ranch na yan. Maganda masaksihan nyo po yan mga kapatid. No? Kaya dapat, ano ba naman, yung pamasahe natin is worth 500 eh. Back and forth na po yun. Very comfortable pa. Yes, Hindi nyo na yes. kailangan sakay, Pero baba, ano, sakay, baba. Huwag nyo lang isipin yung isang beses. Kasi hanggang dumating yung sunod-sunod na po yan hanggang December. Kaya Correct. siguro gawin nyo 1.5. Di, totoo yan mga kapatid, para at least mapaghandaan nyo lang kasi ang ating mahal na pastor nagsusumikap, pagandahin yung ranch natin. Kasi gusto niya masaksihan nyo rin po yun, yung kagandahan po doon. Kaya mag-ipon and also ay magtipid mga kapatid. No? Kaya yung mga tama yung sabi nila Doc Eugene at Doc Julie, yung load, nako. Kung sumali kayo dito, kung sumali kayo dito, may load kayo. Mamaya-maya, may load na naman kayo. Ibig sabihin, yung pang-load nyo na yan, eto na. O, sali lang kayo, sumagot lang kayo mamaya sa mga tanong, meron na kayong agad 100 na load. Ayan, oo. Sabi dito. Anyway, sige po, tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. At alam ko naman ay excited na kayo para muli ay tayo po ay matuto doon sa mga tatalakayin natin. At itutuloy lang ni Doc Eugene yung naudlot niyang discussion patungkol po doon sa gallstones. Ayan. Kung meron kayong mga katanungan, no, if you have any questions, feel free to comment it dyan sa ating comment section box. And may nag-suggest na topic, ano ba yung eczema. Eczema, oo. Ayan. Sige po, tatalakayin po natin yan dito. Kaya mag-ano lang po kayo dyan. Mag-suggest pa kayo ng mga topic na gusto nyo pong talakayin para at least ay masagot po natin yan. Alright? Sige, tuloy-tuloy na tayo. May mga, wala na rin celebrate ng birthday celebrants. Gusto ko lang batiin yung mga live viewers. Ay, okay, sige ma'am. Live viewers. Ito, yung mga nandito. Ayan, oo Kaya naman. nagsiupo yan dyan. Kailangan ma-shout out. Oo. Parang ang tagal mo na dito. Oo hindi nga mo man pala. lang na... Kaya pala, oo. Shout out! Ma'am Ami. Yeah, Ma'am Ami Ila, talaga naman. Ang kagandahan. Ang reyna. Ma'am Melody. Ma'am Melody Alarba. Yan. Birthday bukas. Para silang Happy birthday din daw. Oy! Oo nga pala. Birthday. Ngayon yata yan eh. Bukas. Bukas pa. Ang bira. Weekender bukas, ma'am. Weekender show natin bukas. Baka naman. Oo. At Ma'am Carmela and also Ma'am Charmaine. Ayan, shout out sa inyo. Alright? Sino pa ba yung Shout mga out dyan? din mga gwapo. Yung ating magandang interpreter. Ay, naman. Ang bira. Wala pa. Si Rumir. Ayan, at si Sir John. At Sino pa? Sir Alfonso. Oo. Yan, Sir Alfonso Owera. Shout out sa'yo. Ayan. Wala na dyan sa loob. Wala na. Wala na. Kasi Okay. halos lahat nasa na sila ngayon, ma'am. Nasa Nasa area na. area. Oo. Kaya, Binabati ko rin ng Southeast. ay, Oo. matindi. May saturation po sila ngayon doon sa aming lugar. Wow. Sa- Kami rin meron kami saturation ngayon. Oo, sa bagong area na Sa bubuksan may- namin. Sa may Maya. Sige. Andun lahat sila ngayon. Ayan, shout out to Ma'am Cristina Sagrado. Wow, matindi yung... hello po, Ma'am Cristina. Alright, sige po, tuloy na tayo mga kapatid. Just enjoy the program and kung may tanong po kayo patungkol sa gallstones, ay tanong nyo lamang po yan sa ating comment section box. Sige po, Doc Eugene. Bago po ako magpatuloy sa discussion, muli, binabati ko po si Ma'am Flor ng happy birthday. Amen. At advance happy birthday po kay Ma'am Melody. Kasi wala si Doc Eugene bukas. Wala ako bukas eh. So babati na po. Yeah. Babati na ako ngayon, baka makahabol pa ako. Oo, ipapadala na lang ni Ma'am Melody bukas yung handa niya sa bahay mo, sa ASCO. Oo, pag uwi namin, dadaan namin doon, ma'am. Malapit lang naman kami doon eh. Alright, sige po. At Gusto ko lang pong banggitin, nakalimutan ko lang din banggitin last week. Sa mga nakaraang araw ay panay-panay po ang ulan. Parang ngayon lang po nagliwanag ang mundo sa Pilipinas. For your information, sa Quezon City
ay nag-increase po, doble-doble, nag-triple po yung kaso ng leptospirosis. Nako. As of last week, ay more than 200 cases, pero hindi ko na alam kasi sunod-sunod pa yung pagbabaha. Kasi konting ulan lang, bumabaha. At more than 20 po ang namatay. Nako. So mataas po ang mortality ng leptospirosis. So sayang din naman kung hindi po kayo yung binabaliwala. Naniniwala po ako na meron din mga info drive sa Quezon City about leptospirosis and yet more than 20 po yung namatay. Oh, biro nyo po yun. Kaya yung last na ating diniscuss about leptospirosis, napakadali lang naman po. Pag nalusong kayo sa tubig baha, lalo pagkagaling kayo sa work or sa school na biglang bumubuhas po ang ulan, ay huwag nyo nang hintayin na magkaroon kayo ng simptomas. Sinabi naman natin na meron pong prophylaxis po doon. Once na na-expose na kayo, kahit sabihin nyo pang nakasapatos kayo, pumasok ang tubig doon eh. Andun na po yung bacteria. Uminom na po kayo kagad ng antibiotic. Huwag nyo nang hintayin yung magkaroon pa kayo ng simptomas. Doxycycline lamang po. Pwede rin po yung penicillin pero marami pong allergic po doon. So, doxycycline, magsabi po kayo kagad or magpareseta. Dahil hindi po biro, bigla mamatay kayo hindi nga kayo namatay sa baha, nalunod sa baha, namatay naman kayo sa leptospirosis. Di ba? Kaya uulit-ulitin ko po ito, once na nalusong po kayo sa tubig, baha, or kahit yung mga konting ulan lang dyan na nabasa yung inyong paa, ay na kayo, lalo kung dun sa maruruming lugar talaga. Okay? Hindi kagaya dito, kasi pagka lumakas yung ulan, di ba? Yes. Mabilis yung flow ng tubig, at least dito, malinis-linis. Paano kung napunta kayo dun sa medyo... sa mga depressed area, ma'am. Ay nagkahalo-halo na doon. Correct. Parang natatakot si Hartley, ma'am. Parang na-recall niya na lumusong siya ng baha, di siya nakapag-doxycycline. Nako, yan ang sinasabi ko sa'yo, Hartley, ha? Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin, kung manilaw na lang yan. Manilaw ka dyan. Mauna ka na sa mansion mo. Oo, totoo yun. Ang ano ko rin kasi, nabalitaan ko, nandun sa Quezon City, grabe, biglaan ng, yung tuloy-tuloy na ulan na yan, for how many days, talagang grabe, hanggang bewang, hanggang dibdib, nakaano na po sila, nakababad na. Kaya dadami talaga at the same time, first time na nangyari yan sa Quezon City, maraming lugar na binaha na dati hindi binabaha. Kaya yun ang kaya tama si Doc Judy na kailangan, pag ganun na nangyayari, inom na tayo kagad ng gamot. Ang isang dahilan bakit dumami rin po yung kaso doon, siyempre, lumaki ang tubig, in-enjoy ng mga bata, nag-swimming na sila. Naku po. Yun. Pinabayaan ng magulang. Pero, dun sa more than 20 na namatay, marami po talaga mga kabataan. Kasi naglaro, nag-enjoy na sila. Hindi sila namatay sa nalason o nakainom ng maruming tubig, namatay sa leptospirosis. Nako. Kaya mga kapatid, huwag nating paintulutan yan. Sayang kasi napapakinggan natin, lalo na tayo dito, nakapainig na tayo ng ganun eh. So dapat tayo yung maging pagpapala po sa mga iba na hindi naman nakapakinig. Kung alam niyo lumusong sila sa baha, tanongin niyo. Di ba kahit naman, Doc, na walang sugat? O just to be sure lang? Kasi yung iba, kung walang sugat, may alipunga. Yun, tama. Anything na merong kahit konting basta pag alanganin kayo, parang pag kinagat kayo ng aso. Yun, tama. Diba? Gusto nyo magpabakuna, di kayo makatulog, baka magkarabis kayo. Pareho lang sila ng leptospirosis. Para magkaroon po kayo ng peace of mind, magpagamot na kayo. Yun. Ako. Kaya, mas mahal ang kabaong,
Totoo yan. Ako ano sa akin kasi yung mga natututunan natin kung hindi naman din natin maagapan yung mga ganyang klaseng kaso natin. No? Akalain nyo po yung 20 ang namatay. Di biro yun Sa isang ilang lang yun. Paano kung bumaha na naman last time? 20 na naman yun. Oo. At sinasabi na ito yung pinakamalaking mortality. Oo. For longest time. Di lang, more than 5 years, ito yung pinakamalaking mortality sa leptospirosis. Oo. Mas marami pa ngang namamatay kaysa nung unang undoy. Biro nyo yun. Correct. Kaya nga, kasi, yun nga sabi namin yung tinalakay natin leptospirosis na yan, hindi kasi siya biro. Hindi rin siya madaling i-distinguish. Kumbaga, pag nandun ka na, nakita mo na naninilaw, very late na po pag ganun. Kumbaga, ay umabot na doon sa sa liver. Oo. Well, anyway, sana ay natin yan, i-take note po natin yan. Alright? So, maraming salamat, Doc Eugene, sa paalala nyo po na yan. Again, maulan at wag tayong basta-basta lulusong sa baha. Hanggat maaari nga man, pahupain na lang Pahupain na lang yung baha. Wag nang basta-basta lulusong. Pero mahirap kasi yun. Like for example, natalsikan ka, ganun, or Natalsikan sa mata. yun yung mga hindi na natin may iwasan minsan may mga ganun talaga. Well, anyway, so mas maganda na lang talaga ay kung alam ninyo at in doubt kayo mga kapatid, mas maganda uminom kayo ng prophylaxis na doxycycline. Alright? Sige po. Balik tayo sa ating dating topic. So, cholelithiasis or gallstones, yung bato sa gallbladder or bato sa abdo. So, napag-aralan na po natin yan. Maliit lang na organ kung saan iniimbak. Gagawa ng bile si liver, ibabalik niya kay abdo, iimbak niya doon. Pag kailangan, ilalabas niya. So, storage and release. Yun ang kanyang trabaho. Okay? Si gallbladder. Si abdo. Oo. Ayan. Dito na tayo, ma'am, sa sa prevention. Kung paano natin may iwasan itong mga gallstones na ito. Yan. Ito prevention. Don't skip meals. Hala. Try to stick to your usual meal times each day. Skipping meals or fasting can increase the risk of gallstones. Naku. Bakit? Yung mga nag-oomad. Kasi, ang sabi, yung 1 meal a day, pag ang metabolism ay occurs in the liver, pagka ikaw ay nag-fasting, the more the liver will metabolize cholesterol. Okay? So, magre-release siya ng maraming cholesterol at maglalabas siya ng mas maraming bile. Ibabalik niya doon sa abdo. Di ba ang sabi natin, ano yung nagiging bato? Cholesterol at saka bile pigments. Yung cholesterol crystals at saka bile pigments, yun yung nagiging bato or stones. Kaya lang, during fasting, lalo na yung mga omad-omad, hindi ko kinokontra, pero ano yung prevention? Ito lang ang sasabihin ko, hindi lang haka. Meron tayong rationale, bakit? Metabolism is a process done in the liver. Pagka nagfa-fasting tayo, lalo siyang yung minametabolize ang cholesterol. At lalo siyang magpuproduce ng bile. Babalik siya doon kay abdo, doon niya i-store. Ang masakit ay, ang additional burden yan, pag fasting ay tatama rin si abdo na magtrabaho. So para bang hindi siya masyadong nagko-contract. So lalo siyang naiimbak. There is an over concentration of cholesterol during fasting. Yun ang ibig sabihin, bakit lalong expose ang isang tao sa taong nag-i-skip or
nagmi-miss ng meals. Nako. Yun po ang explanation bakit you are more prone to gallstone formation when you skip your meals. So, sana nakuha nyo kung ibig sabihin. Ginanahan si liver, tinamad si abdo. So, lalong dumami yung kanyang inimbak. Pag habang iniimbak, hindi niya nare-release, nagpo-form siya ng stones. Yun. Okay? Kaya nako, wag mag-i-skip ng meals. Kasi ang Meals. madalas kasi nai-skip natin yung yung breakfast. Oo, Pero yan kung talaga. pag nag-go Tapos lalo na yung OMAD na yan. Akalain mo 1 meal a day. 1 meal a day, Akalain mo no, ang kain mo lang sabihin nating lunch. Tapos the rest of the evening, wala ka na. at Oo. saka depende rin, nag-omad ka nga, talaga namang yung kakainin mo sa 2 araw, kinain mo ng 1 beses. O ang daming cholesterol, di lalo kang prone. Kaya nga Okay? sabi ni Ma'am Sai dito, never daw siya nag-skip ng meal. Ay sabi niya kaya po di ako nag-skip ng meal. Alam mo, Say, ang aking inaanak, nagta-thumbs up si Ma'am Ami dito. Wala eh. Ako ba, hindi ako wala na, kitang-kita, may pruweba talaga eh. Hindi ka talaga nag-i-skip ng meal, Ma'am Sai. I'm telling you, hindi talaga. Kitang-kita, maraming pruweba, marami po nakakita na hindi ka nag-i-skip ng meal. Kaya nako, wag na lang talaga. Tama, nako, Ma'am Sai, parang na-encourage siya ngayong umagang ito. Parang, natulak kaya yata namin yung umagang ito na doblehin pa siguro dapat, no? Oo, pero kasi ganito yun eh. Malalayo sa bato? Oo. Amen, Saya. Napasaya mo kami dito, Saya. Well, anyway, pero totoo to, no? Kaya wag natin kakaligtaan. Ako, simple lang naman, no? 'Di ba? Pero may tanong ako, Doc. Like for example, meron nakita nagpa-ultrasound at or na CT scan na nakita na may gallstone tayo. Pwede ba, ma'am, na like for example, wala naman ikaw nararamdaman, pwede ba natin tanggalin 'yon? Ewan ko kung kasama sa ating lecture kung kailan natin tatanggalin. Meron ka ba? Wala, hindi ko na yata. As far, theoretically, merong makikita sa whole abdominal ultrasound or CT scan or endoscopic ultrasound. Total na tanong mo na rin. Yung ultrasound, pag sinabing whole abdomen, nakukuha lahat mula sa yung pancreas, yung spleen, yung liver, yung stomach, small intestine, kasama na rin yung pelvic organs natin. So makikita kung merong bato doon sa gallbladder, lalo na kung CT scan. Yung endoscopic ultrasound naman, merong fiber optic na endoscope ipapasok sa bibig. Pero dun sa dulo kasi meron siyang probe. May probe, yun ang pinag-iba sa endoscopy lang, walang probe na magsasabi. Meron siyang, nakikita niya beyond doon sa bituka. So nakikita niya yung bato, kung merong bato. Pero meron po silang limit. Kung below 1 cm, hindi pa po nila tinatanggal. Yung 1 cm, meron pong paraan para matunaw. Meron silang choledocol, yung mga ganon, or sodiol, binibigay para pantunaw. Or meron yung tinatawag na lithotripsy. Yung shockwave, lithotripsy. Itatapat doon. Parang yung ginagawa rin sa kidney, shockwave, lithotripsy para durugin yung bato. Meron pala. Yun. Yun yung mga hindi medical na pamamaraan. So, kung less than 1 cm, baka pwede pa sa mga ganon. So parang may kino-consider sila na laki. Laki nung bato. Pagka more than na yon, at lalo na kung symptomatic, tinatanggal. Pero kahit na less than 1 cm, kung nag-clog na dun sa neck, di ba? Dun sa anatomy, may neck nung ayan, may neck
Ayan yun, yung neck niya, yung medyo... Cystic duct. Yung kanyang palabas, nag-clog. Kung kahit less than 1 cm yung bato, marami sila, nag-umpukan na sila doon, it will cause symptoms. Oh. So, yun, tinatanggal na. Depende kasi sa lugar. Pero kung napunta siya, kagaya sa common bile duct, choledocholitis ang tawag doon, nakalabas nga siya sa abdo, pero pagdating sa common bile duct, bakit sinabing common bile duct? May duct na nanggagaling kay liver, may duct na nanggagaling kay gallstone. Kung saan sila nag-merge. Doon siya na-imbak or doon siya nag-clog, ay kailangan pa rin tanggalin. Yun. Kaya depende, kaya sinasabi sa ultrasound kung saan located yung bato. Oh. Yun. Pero usually, pag humarang na siya dyan, yun na yung nagkukos na ng severe pain, inflammation, ganon. Kasama na yung common bile duct. Yeah. Kasi minsan baka kasi minsan may na-diagnose sila, tapos sinabi ng doktor na hindi naman kailangan tanggalin. So baka kasi may mga nag-worry yung iba dyan eh. Na ano. Ano yun? Sasabihin naman sa inyo na, hindi pa. Huwag kayong mag-ala. Pag sinabing hindi pa, i-explain maigi sa inyo yung surgeon nyo kung bakit hindi pa. Yun, tama. Okay? Kasi meron nga tayong shockwave, lithotripsy, at meron ding mga gamot para tunawin yung cholesterol crystals doon or mga bile pigments doon. Pero, yung medical management na yan, sabi nga, it will take months or even years. Tapos, pag tinigil mo ulit, magpo-form siya ulit. Ganon siya kakulit. Yun. Oh. Alright, may tanong po dito ma'am, si Brian Cabico. Yan, Sir, ma'am, ako po, 1 to 2 saging kinakain ko sa almusal. Since nandito tayo sa Don't Skip Meals, ma'am eh. Wala pong rice. Masama po ba yun? Yan ang tinatanong niya, ma'am. Yung kasing saging? Saging po, saging daw po eh. 1 to 2. Fruit naman yon. At least merong laman ng iyong tiyan. So, it doesn't mean you skip meals. Pero, basta may laman ang iyong digestive tract, meron siyang ginigiling, okay lang yun. Hindi skip yun kahit hindi ka kumain ng rice. It's just that you are limiting yourselves not to eat rice. Pero hindi ka nag-i-skip ng rice. Okay? So, okay lang yun. Sabi ko nga kanina, nag-skip ka nga, 1 meal a day ka, pero lahat ng kinain mo, kagaya ng burger, pizza, yung mga ganon, mataas na cholesterol yun. Okay? Yan. Ayan, sabi po dito ni Ma'am Marie Grace Marciano, ma'am, pag sa abdo po ba ang bato, bandang left side po ba mabigat? Di ba, nung mga previous discussions natin, ang simptomas ng may bato sa abdo, ay, di ba sabi, masakit. Kasi yung abdo natin nasa kanan. So, hindi siya dapat nasa kaliwa. Ang liver natin, nandun sa ilalim ng liver natin, si abdo. Pagka nagkaroon ng bato at inflammation and infection, masakit sa right upper quadrant or dito sa gitna ng tiyan or sa breastbone. Di ba sabi? Nasaan yung breastbone? Ito. Pero more on the right, at magdi-reflect hanggang sa shoulder blades natin dito. Pero more on the right, hindi sa kaliwa kasi si abdo natin ay nasa kanan. Yun. Okay? Alright, so I hope nasagot po ang inyo pong mga katanungan. Yan, sige po. Kaya sinabi niya, don't skip meals, di ba? So, lose weight slowly. If you need to lose weight, go slowly. Rapid weight loss can increase the risk of gallstones. Aim to lose 1 to 2 pounds or about 0.5 to 1 kilogram a week. Malaki din yun, no? Kahit naman sa mga health enthusiasts, they don't recommend for you to lose weight drastically. Lose weight slowly. Kasi maapektuhan din yung lahat ng organ systems mo. Pagka sobrang biglang mag-lose ka ng weight. So, everything in moderation. Pati yung paglulus ng weight natin. Mas maganda na dahan-dahan, gradual po yung paglus ng weight kaysa yung gusto mo mawala yung 5 kilos mo in a week.
Mag-a-adjust lahat-lahat ng organ systems Grabe natin. yun, 5 kilos in a week. At hindi, para ang instant life po. May tanong po dito, ma'am. Galing po kay Sir Jason Casquete. Tanong lang po, ano kaya ang naging problema pag laging nahihirapan dumumi? At kung makadumi man, maliit at sobrang kaunti. Maraming salamat po. Although hindi po related po sa cholelithiasis na po ito, patungkol na po sa pagdumi. Madalas tatanungin ng mga doktor, nakakaihi ba kayo, nakakadumi ba kayo regular? Pag sinabing regular ay everyday. Kaya lang, ano ang itsura ng inyong dumi? Well-formed ba? Or malambot? Or watery? Pag sinabi mo ay hindi, ang madaling description po para maintindihan ng mga Pilipino, wala po sa medical books. Anong itsura ng dumi nyo? Parang pasas o dumi ng kambing? Kasi doon tayo aware. So pag sinabi mong dumi ng kambing, yung bilog-bilog na putol-putol, na imagine nyo, or yung pasas, di ba? Sasabihin ng pasyente, ganun nga po. Ibig sabihin, hindi na po yung natural na pagdumi, pag well-formed. Ibig sabihin, buo na mahaba. Siyempre, nasa iyo na yun kung puputulin mo. Ano ba? Happy lunch time po, mga kapatid, sa mga nagla-lunch po dyan. Nasa iyo na lang kung puputulin mo, mama. Di ba? Di ba pagka well-formed yan, medyo matigas, nasa sa inyo na kung kailan nyo puputulin. Lalo na kung medyo mahirap ilabas, ay talagang gusto mong putulin. Practical na tayo. Pare-pareho tayong nakakaranas niyan. Kung lalabas siya na well-formed at yung talagang with much gusto na parang, napapahaba. Tama. Pero kung yung sobrang matigas at hindi makalabas-labas, gusto mo talagang putulin, mabawasan lang siya. Di ba? Totoo yun, may mga ganun pangyayari sa buhay, mga kapatid. Kahit sa kwento ng buhay. Pag hirap na hirap ka, Putulin mo muna. Putulin mo muna, mabawasan paghihirap. Ganun yon. Pero, pagka sinabi natin ng parang kambing, wala kang control. Alam nyo kung bakit? Lumiit na yung daanan. Siyempre, pag maliit na yung daanan at nag-exert ka ng effort, pag yung malaki, well-formed, malaking lalabas. Pero kahit na sa sobrang exertion mo, lumabas ay maliit, putol-putol pa kasi puputulin mo sa hirap mo maliit na yung dinadaanan. Nakuha niyo ang ibig sabihin? Yun. Ang butukan natin ay expandable. O na-expand siya. So kaya kahit na tinitibi tayo, lumalaki yung butas na ilalabas natin. Pero pagkayang ganyan na parang dumi ng kambing, napuputol kasi sa sobrang exertion nyo na lumabas sa maliit na butas. So, meron pong dahilan. Bakit lumiit po yung butas? Baka meron pong bumabarang bukol doon sa daanan ng dumi. Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Yeah. So, pwede, anywhere, kung maliliit no yung dumi nyo, anywhere in the sigmoid colon, yung papunta na po palabas sa labasan ng dumi. Kasi kung yung obstruction ay nasa taas, ay hindi makakarating yung dumi nyo hanggang sa pababa. Nakuha nyo? Kasi doon pa lang sa taas, may harang na. Pero kung nasa baba, lalabas yung inyong dumi, hindi regular yung pagdumi nyo, naiimbak siya, so meron kayong urge to defecate, pipilitin mong dumumi. Yun nga lang, maliit yung butas na dinadaanan niya, so kaya maliit din. Circumference, tinatanong ng doktor yan, gaano kalaki yung lumalabas? Sasabihin mo, parang, meron pang description na ribbon-like. Dumudumi po ako ng manipis. Sabi niya, kasi meron na pong nakaharang na bukol doon. So, kung malambot yung dumi niya, pag tinignan niya sa bowl, ay manipis.
O, ibig sabihin, meron ding problema. Isa pang dahilan bakit naninipis ang dumi, pero regular kang magdumi, may hemorrhoids ka. Internal hemorrhoids. Yun. Na lumilit yung butas, pero ibig sabihin, dumudumi ka at later on may dugo na. Oh, yun. Pero yung pag sinasabi mo, mas malamang na meron bumabara. Yun. Alright. Sana nasagot ko yung tanong niyo po. Yeah, sabi niya nga dito, ma'am, yes, Doc, maraming salamat daw sa paliwanag. Ayan. Pero ito naman, Doc, di ba, pag tawag nito, pag ganun lagi, Pag ganun yung... lagi, magpatingin na po kayo kasi yung colorectal cancer, very common sa Pilipinas. Yeah. Diyan, meron yung kapatid ng secretary namin sa clinic, 28 years old yung kapatid niya, colon cancer na. So, ibig sabihin, hindi mo na kayo nananakot ako. Pero, caution lang po. Kung yung mga iba na yung pakiramdam nyo, pero yung mga sedentary, yung mga bedridden, expect nyo po na ganun ang dumi nila. Hindi na nga sila nakakakain, every 5 days pa dumumi, so ganun ang itsura. Okay? Yun. Pero kung yung palaging ganun, mag-isip na kayo, hindi na po normal. Yeah, totoo yan. Ayan. So at least, magandang malaman din po natin yun. Alright, dito rin, may tanong pa po, kay galing po kay Ma'am Josephine Negado. Wait lang. Ma'am, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa almoranas? Almoranas na tayo dito, kakaway. Sige, anyway, sige, gusto na natin, sagutin natin to, alright? Ang gamot sa almoranas, mamama ko siguro, no? Mama ko po kasi dumumi na po ng dugo. Ma'am, need daw po operahan. Yun. Ay, yun naman pala. Alam niyo na po yung sugot. Kasi, pag pina-check up niyo po sa mga siruhano, sila po mismo ang magsasabi, hindi pa kailangan. Pero pag sinabi na nilang kailangan tanggalin, tanggalin na po. Kasi pag dumudugo, pwede pong mag-cause ng anemia yan. Kasi dumudugo nga po, tuloy-tuloy. So, kailangan tanggalin po yon. Pero, meron din po kasing, medyo messy kasi ang hemorrhoids, lalo kung nagsusugat. Merong mga pasyente na pinatatanggal, pero maniwala po kayo sa surgeon pag sinabing hindi pa kailangan tanggalin. Bibigyan lang po kayo ng gamot para humupa yung pamamaga. Na which is very common sa pregnancy, wala, bibihirang mga buntis after delivery ay tinatanggal yung hemorrhoids kasi babalik buho pa po siya. Pero pag sinabi ng doktor na tanggalin na, patanggal nyo na po. Highly recurrent nga lang po ang hemorrhoids, di ba? Pinag-usapan na natin yon. Pwedeng bumalik ulit. Mas maganda, patanggal nyo na po. At lalo na kung may edad, baka meron pong ibang dahilan bakit dumudugo. Ayun, Okay. alright. So maraming salamat, Ma'am Josephine Negado. Sabi din ni Sir Jason Casquete, Ma'am, minsan, lagi daw bloated ang tiyan nung ganon. Ayun, sabi niya, at saka laging bloated po ang tiyan, Doc. Yan. Siya kaya yan? Feeling ko hindi naman po siya to. Kasi sa area ko to eh. Si Jason. Ganito po yun. Lalo kung may edad na po, tapos bloated, ay pa-examine nyo na po. Doon na po yung indication for colonoscopy or endoscopy. Yung magpatingin po kayo sa gastroenterologist. Yun. Siya po yung espesyalista po dyan na magsasabi kung kailangan nyo na pong magpa-endoscope and colonoscopy. Pero theoretically, once you reach 50, that's a routine procedure. Yun. Pwede na. Pwede na po. Okay. So, Sir Jason, ay mas maganda mapatingin niyo po siya sa dalubhasa. Sa gastro po, gastroenterologist po. Yan. Alright. So, at least naging blessing po tayo dito. Sige, tuloy na po natin dito. Tapos ito. Ayan, isa pa. Prevention. Ito yung kasama sa prevention. So, paulit-ulit din nating sinasabi. Siyempre, ang ibig lang sabihin, kung kumakain ka ng tama, mas marami kang maiwasang sakit. So, lahat ng sakit
ay paulit-ulit din natin sinasabi ito. Eat more high-fiber foods. Include more fiber-rich foods in your diet such as fruits, vegetables, and whole grains. Yan. Yung lalo ng mga kabataan ngayon, anong kinakain? High in cholesterol, hindi high fiber. Yun. Pipilitin mong kumain ng gulay. Kakain lang sila ng gulay sa balikatan. Pagkatapos, hindi na. Di ba? So, ang hirap-hirap talaga ngayon magsabi ng ganito. It's easier said than done. Pero kung nakasanayan mo na, hindi problema to. Ito pa ang pinakamasakit. Maintain a healthy weight. Wow. Naku, ito na. Obesity and being overweight increase the risk of gallstones. Kung andyan pa yung inaanak ko po, ay Left the group na. Parang nawala siya bigla eh. Parang hindi na siya. Saka si Ma'am Tang. Oo eh. Oo, Kanina, si Ma'am Tang, parang ingay ni kanina Ma'am Tang. pabor sila doon sa skipping Oo. the meal. Ayan eh. Pero ngayon, Eto left na. the group. Pagdating dun sa maintaining a healthy weight, parang nawala sila bigla eh. Bumaba yung viewers natin, mga kapatid. Oo nga ay. Maraming galit. Oo. Ito, tapusin ko lang to bago ako mag-comment. Maintain a healthy weight. Healthy Obesity and being overweight. Overweight pa lang Increase the risk of gallstones. Work to achieve a healthy weight by reducing the number of calories you eat and increasing the amount of physical activity you get. Once you achieve a healthy weight, work to maintain that weight by continuing your healthy diet and continuing to exercise. So, ang ibig sabihin, dalawa lang, kumain ng tama at mag-exercise. Kahit kumakain ka ng tama, nakaupo ka lang dyan, pindot ng iyong Yun. gadget, Yari. ay wala. Kaya nga during the pandemic, marami talagang nag-gain ng weight dahil habang nag-work from home, katabi niya lahat ng unhealthy Yun. foods. Di ba usually, andyan yung chips, mga chichirya sa tabi nyo. Yun. Ano pa ang kasunod? Anong pantulak nun? Yun na maganda. Milk tea. Oy! Naku, nauso Nako. ang food delivery. Wala nang pupunta sa grocery para mamili. Hindi na lalakad. Ang gagawin lang niya, buksan ng pitaka, tatawagin Yun, no? yung food delivery. Doon lang siya napagod. Matindi. Ayan, maghapon na nakaupo. Kung 8 hours po yung work from home, di pa napagod sa katitingdingin sa kanyang gadget. May merienda pa yan. Yun, no? Ay, nako. Sa isang araw, mga 3 milk tea. Ayos talaga. 100% sugar pa yan. Oo, 100% sugar pa yan. Yes, Kahit oo. sabihin nyo pa, zero sugar. Anong laman ni milk tea? Yun. Sige nga. Yari na. Ay. Yan. Wow. Kaya, sana, naging, alam nyo po, marami tayong natutunan nung pandemic. Kung sino yung mga tumaba, Yan, tama. nako, Oo. pasensya na kayo, huwag kayong magalit. Sino yung mga tumaba, yun yung mga nagtatrabaho na habang kumakain. Nagtatrabaho nga. Siyempre may pambili. Bili na, bili. Napagod, nag-exercise ang bibig. Pero hindi Yun. nag-exercise ang katawan. Sabi nga ni Ma'am Tang Belmonte, nagme-maintain daw talaga siya. Ayan. Sabi niya, dito po ako, sir. Nagme-maintain po talaga ako, sir. Sabi niya. Yes naman, Ma'am Tang. Talagang nagme-maintain tayo. Yan. Ma'am Tang, ganito na lang. Kung saan ka masaya. Ayan. Masaya din kami. Yeah. Sabi nga ni Ma'am Royce Nagpoon, yes, Doc, totoo po yan. True po yan, Doc, sabi niya. Hindi totoo yan. Yun talaga yung no? Kaya marami ring nag-apply sa Food Panda, sa Grab, kasi talagang talamak yan. Isang order mo lang, within 15 minutes, andyan na. Ang bihira, kakatok na agad sa'yo, sir. Ito na. At meron pa nga dyan, pag na-late ng 30, Oo, libre libre. pa. Di nako. Nako, kaya napaka talaga niyan. Kaya maganda mga kapatid, magandang ma-remind tayo dito. Maintaining a healthy weight kasi yung overweight, ito nga lang nakalagay,
Overweight pa lang. Wala ka pa dun sa obese. Ano ka na, risk ka na sa gallstones. Nako. Pero may tinatawag tayo severely obese. Nako, meron pa pala yun. Ganito lang po yun. Sabi ko nga kung saan kayo masaya, okay lang sa akin. Masaya din kami. Yun. Pero kung ito, pag sinunod natin, mas masaya tayong lahat. Yan. Diba? Tama. Alright, so mayroon pa bang kasunod? Next na yan. Next na yung diagnosis na yan. Next na yung diagnosis na yan. Dahil 11:55 na. Kailangan natin tapusin ang programang ito. Na lang po. Yan, sige ma'am. Pahabol na lang po para masaya kayo. Huwag na kayong mag-milk tea. Yun, no? Sanayin nyo po, mag-brewed coffee na lang kayo. Yun. Walang creamer, walang asukal. Totoo yun. Sige na, gawin nyo yan. So, pwede rin naman ma'am yung tea. Yung, green tea. green Pero tea. walang creamer. Wala ring honey. Wala na yun. Kayo pa mabisyo. Lalagyan daw ng honey. Nako. Oo. Maniwala kayo sa Talagang honey, asukal lang yun. Ilulusot at ilulusot pa rin talaga. Oo. Mag-green tea na po kayo. Ang sabi, green tea may reduce yung gallstone formation. Coffee, wala pong binanggit. Pero brewed coffee is the best. Yeah. Kung wala kayong coffee maker, pakuluan mo pa, brew pa kayo. Pinakuluang barako lang yan. Pero walang creamer and asukal. Hindi pa rin bumabalik si Sai. Hala, hindi na nagparamdam. Nag-left the group na siya. Naka-milk tea na kasi. Oo. Nagmi-milk tea na siya. Ayan. Kung nag-area siya na pagod, nagmi-milk tea na siya. May kasamang donut. Well, anyway, so again, maraming salamat mga kapatid sa pag-join niyo po sa amin dito po sa programang Impormasyong Pangkalusugan. I hope na kami po ay nabigyan namin kayo ng karagdagang kaalaman para ma-prevent natin itong gallstone na ito, no? Kasi very prone sa atin ito kasi mahilig tayo, minsan merienda natin, kanin eh. Oo, kaya iwasan lang po natin mga kapatid. Pwede naman kayo magmerienda ng kanin. Lagyan mo lang ng asin. Oo. Tapos uminom ka ng maraming tubig. Yun. Hindi ko pa nga binabanggit yung 4Fs, 5Fs, may 6Fs pa, tsaka 7Fs. Kaya maganda, masunod po natin ito, lalong-lalo na kapag kayo ay nakakaramdam na ng mga binigay naming mga simptomas patungkol sa gallstones. Mas maganda, i-observe nyo na ito to prevent. Don't skip meals, eat high-fiber diet, maintain a healthy weight, and lose weight slowly. No? Tsaka have physical activity always. Yes. Hindi yung hindi oral activity. Kain yun, ng kain. Dapat buong katawan, physical activity po. Yes, totoo po yan mga kapatid. Alright, so again, maraming salamat, Doc Eugene. At magbabigay tayo ng last na pa-premyo ngayong araw po na ito bago tayo magtapos. Ay bigay tayo ng 100 pesos na load. Ma'am, baka may tanong ka. Sige. Magbigay ng yung apat na, yung apat. Apat lang naman pabilisan yung mga practical prevention. Yan. Ayun, sige. Apat na prevention. Apat po yun. Nirecall ko pa nga kanina eh. Oo. Apat. Alam sana ni Melody, mahirap lang mag-type. Apat na prevention mga kapatid. At para kayo po ay manalo ng 100 pesos Sige, offload. mabait naman kami. Kahit anong apat na dyan. Oo. Sige. Ayan, hintayin natin mga kapatid para at least sila po ay manalo ng 100 pesos of load. Malaking tulong. Alam mo yun. Akalain nyo po yun, may isang load pala, no? Yung 100 for good for 1 month na. Akalain nyo, meron palang mga ganong klaseng load. Apat yun na. 100. Apat po. Apat. 100, good for 1 month. Apat po. Si Charmaine. Yeah, lagay lang natin dun sa Charmaine. Apat po. Gawin yung apat. Ito, si Melay. Carmela. Ayan, sabi dito ni Ma'am Carmela. Wow, si Melay nakikinig. Meron siyang listahan. Sige, habol. Ay, wala na. Marie Chris, mangopya na kasi kayo. Mangopya na kayo.
Oh, ito na, wala na. Ito na talaga si Ma'am Melay ang Melay, nanalo. oo. Don't skip meals, lose weight slowly, eat more high-fiber food, maintain a healthy weight. All right, congratulations, Ma'am Carmela. You won a 100 pesos of load. Yeah, congratulations, ma'am. Send your number together with your network para at least ay magkaroon na tayo ng ano yan. I send ko po sa iyo agad-agaran yung load na ito. Kasi hindi nagbanggit kasi si Doc Eugene na pwede kahit ano na lang. Basta apat. Si Jason nakatatlo. Apat. Apat. Kahit hindi ang meaning ni ano, kahit hindi siya Oo, basta apat. rumble na, oo, apat. So, yung mabilis mangopya, pwede pa. Alright, so again, Ma'am Carmela, congratulations. Panalo ka po ng 100 pesos of load at sana magamit po yan sa iyong area at maging blessing tayo. Alright, so maraming salamat. Bago tayo magtapos, may gusto kayo sabihin, Doc Eugene? Magandang hapon po, tanghali. At maraming salamat po sa pakikinig. At sana nga po ay naging blessing po kami sa inyo. Ang sabi ko nga po, kumain ng tama. Everything in moderation. Amen. Maraming salamat. Ma'am Julie? Maraming salamat, Doc Eugene. At Amen. gusto ko lang, nananawagan po ako. Nasaan si Sai? Dapat nasagot mo yung 4 na tanong. Yun lang po, maraming salamat at kita-kita po tayo bukas. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Again, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa patuloy po yung mga nagbibigay at nagiging blessing sa ating promo po na load po na yan. Salamat po sa mga givers po natin and I do believe yan po ay patuloy na nagiging pagpapala po sa nakararami. And by the way, Happy Teacher's Day! Yan, today is Teacher's Day. At ito, sila Doc Eugene, sila Ma'am, lahat mo na nagtuturo mga kapatid, ay Happy Teacher's Day po sa inyo. Kasama po ang ating mga preachers, Yes, lalo na yes. po ang ating mahal na pastor. Yan, Happy Teacher's Day po sa lahat. Alright, so again, mamaya rin na po in the Baptist House, keep tuning in. Doctrines po ang ating pag-uusapan, kaya napakaganda, mag-tune in po tayo dyan sa ating programa. Kaya, huwag po kayong aalis dyan, susunod na po ang The The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.